Mga kapatid, may napanood po tayo kahapon kung naka-on palagi, no? Yung inyong mga TV screens or mga monitors doon sa nangyayari sa Manila Hotel Tent City. Meron pong isa na nag-file ng kanyang COC sa pagkasenador at nung umakyat ng entablado, mga kapatid, siya po ay naluha. Okay. Malamang hindi nyo siya kilala, hindi siya familiar sa inyo, pero sigurado ko yung kwento niya, no? At ang mga dahilan kung bakit siya nag-file at gusto niyang maging senador ay malamang pamilyar sa ating lahat. Opo. Siya po si Nelson Angkahas. Tita Denise, pakilala natin si Nelson, isa. At siya po ay isa sa mga nag-file ng COC sa pagkasenador. Itong Lunes lang, October 7. Okay, Kuya Nelson, welcome sa Afternoon Delight. Salamat. Dinaya mo pa kami mula Bulacan. Maraming salamat po. Malaking pagkakataon po ito para sa may sakit na congenital adrenal hyperplasia sa buong Pilipinas po. Okay, pupuntahan natin yung sakit niya mamaya. Pero pang ilang beses mo na nag-file ngayon? Pangalawa po. Pangalawa. Okay. Nung 2022, nag-try ka din? Opo, nag-try po ako. Okay. Tapos, paano sinasabi ng COMELEC sa'yo na tanggal ka sa listahan? Kapag ano po kasi, papadalang ka ng sulat para sumagot. Pero in realidad naman po talaga, pag wala ka namang makinarya, wala kang pera, tatanggalin ka naman po talaga. Yung iba nga na mas okay pa yung tinatanggal, paano pa kaya? Kagaya ko na isang ordinaryong Pilipino lang po. Let's talk about that, Kuya Nelson. Kasi isa sa mga sinabi mo rin dun sa iyong speech, if I'm not mistaken, ang sabi mo, alam mo namang tatanggalin ka. Konting background lang. Ikaw ay ano bang hanap buhay? Ano bang... Ako po ay isang graduate po ako ng Business and Major in Management po. Tapos nung nagtatrabaho pa ako ng minimum, nakita ko na may hirap din po. Tapos na-relocate kami mula Navotas, napunta kami ng Bulacan. Tapos nag-street foods po ako. Simula po noon, nag-try po ako, nangarap po ako, naggawa po ako sariling show, may po na isda, tapos nag-training ako, tapos naggawa rin po ako sariling isda ako na fishbowl, may machine po. Tapos yun po, dumating po nung time na anak ko, si Carly ngayon, 2021, na-stop po yung kasi madalas po kami pumupunta ng PGH. Anong pangalan ng anak mo? Carl Evo po. Yun yung panganay ninyo, kamo? Ayun po yung ngayon po. Yung panganay namin 2008 pa po yun, namatay. Okay. So, ngayon ikaw ay vendor ng mga street food? Opo. Street foods. Tapos may sideline din ako, nagbebenta ako ng BBQ stick. Kailangan po gumawa ng paraan talaga eh. Ayun po. Yung makikinis mo ng mga BBQ stick po. Stick lang mismo? Stick lang po mismo. Kasi mahal po yun sa mga sa akin mas mura po. Oo. Okay, so ikaw ay father ka, no? Ang anak mo ay ilan? Bali, 4 po sa ngayon. 4. Pero kanina napag-usapan natin na kasama ang palad, yung panganay mo, ang pangalan ay... Janine Saira. Janelle. Opo. Janine Saira. Janelle Saira. Anong nangyari dun sa anak mo? Namatay po siya after 4 months. Nung time po na yun, papasok ako ng trabaho, tumatawa pa siya sa akin. Tapos mga bandang lagpas ng tanghali, tumawag ang kapatid ko. Namatay po yung anak ko. Nagulat po ako. Kaya sabi ko, hindi po kakaiba po yung mga ganong sakit. Hindi lang po gaano nabibigyan ng pansin po. Kasi tumatawa pa siya sa akin eh. Ano bang sakit? Ang sakit niya po ay congenital adrenal hyperplasia. Hindi po siya nakakagawa ng hormones na cortisol, kaya kailangan po ng gamot bilang kapalit. At lifetime po ang gamutan po nun. Kapag hindi nagamot, anong mangyayari? Kapag hindi po siya nagamot, babagsak po, lalagnat, magsusuka, ikamamatay po ng bata. Kahit nga po may gamot, nagkaka-adrenal crisis pa rin po sila kung tawagin. Nung ikaw ay nasa stage, ang sinabi mo, ang nangangailangan ng tulong ay yung anak mong si Carl. Tama ba? Opo. Oo. Bakit nung sobrang emotional ka, bumalik ka ba dun sa experience mo, dun sa iyong panganay? Ano bang pinagdadaanan mo? Kaya po ako naiyak kasi naalala lang yung 2008, nakita ko gaano kahirap noon, wala akong makausap. Tapos nagkaanak ulit ako, 2021, naulit-ulit. Tapos kahit unang admit namin napakahirap, tatanggihan ka ng ospital, pupunta ka ng PCMC, National Children, tapos PGH, doon po kami admit. Alam mo yung meron nang batas na para protektahan yung mga rare disease. Isa na po doon sa number 1 na listahan sa DOH, yung congenital adrenal hyperplasia. Tapos bakit patatanggihan? Tapos... So pag tinatanggihan kayo, ano yung binibigyan na ng dahilan, Nelson? Madalas po kasi kapag nasa ER po kayo, kami,
Hindi po sila pamilyar sa sakit. Bibira lang po kasi yung doktor sa ganun sa Pilipinas. So ngayon, hindi nila naiintindihan. Kaya ang kadalasan kasi sa ating Pilipino, para ka maging critical, ay dapat payat ka, talagang ano ka. Sila po, kahit ano lang po, pag tingnan nyo po minsan sila, akala nyo walang problema. Pero ang katotohanan po, nasa loob po kasi may problema eh. Ayun po yung ano, kagaya na pong ano, sinabi sa'yo ng doktor. Ang binitawan po sa'yo ng doktor, sa UST, kaya nagpapasalamat ako kay banggitin ko na po si Dr. Vasquez po. Ang sabi niya sa akin, tatay, kahit anong mangyari, huwag mong uuwi yung anak mo. Ito yung kay Carl. Ano po kay Carl po? Kung yung mamarapatin, Kuya Nelson, no, na ano ba yung difference nung, kasi si Carl napagbigyan, ano? Pero yung iyong panganay, Janelle Saira, no? Opo. Ano ba yung experience nyo nung nandun kayo sa ospital, nung tinatanggihan kayo? Kasi sabi mo, bago ka pa umalis, nginingitian ka pa. Opo. Yung kay Carl po, bali ano po yun eh. Nung pinanganak po siya, tapos isang buwan po kami sa Tondo po noon. Tapos walang pagbabago, dinala ko ng PCMC. Tapos ayun po, na-check up. Tapos umuwi kami, nag-follow up kami, uwi. Tapos nagulat na lang ako yung ngumingiti pa siya. Tapos namatay din po pagkahapon. Wait, sino si Si Janine Saira po Janelle yun. Saira? Si Opo. Carl okay? Si Carl po, Oo. okay po siya ngayon. So, Oo, si pasensya Carl po. lang okay. Tsaka, pwede ko rin po idagdag, bakit po ako umiiyak? Kasi bumabalik sa akin yung mga, kasi nakabuo kami ng grupo na congenital adrenal hyperplasia, ambiguous genitalia sa Pilipinas. Lumabas po yun nung file ako ng araan, 2022. Mahigit na po kami 100. Yung mga nakikita ko, mga narinig ko, minsan nga, yung may isang parents, sasabihin na anak, yung anak medyo nasa 5 na rin yata, mama, isa lang muna inumin ko na gamot kasi paubos na po yung gamot ko. Tapos nakikita ko pa yung mga namamatayan, yung nakikita ko sa FB kung gaano sila kalungkot. Kaya masakit po kasi naranasan ko po yun. Yung kaya ginagawa ko siya, sana mabigyan ng pansin ng gobyerno po. Kasi ano po kung sino po yung lalabas, sino pa, di ba? At least, inisip ko habang may pagkataon ako, habang buhay pa ako, maging maayos po sana. Supposedly, yung lipunan, yung gobyerno, ay may mga tinayo ng mga mekanismo, no, para in theory ma-address yung mga concerns, gaya ng sakit ng anak mo, Nelson. Pero okay, mukhang of course yung ordinaryong center lamang sa barangay ay dahil rare disease nga ay hindi kaya address. Yung binuo ninyong grupo, no? Ano ba supposedly ang agenda nitong grupong to? At ano supposedly yung para kayo ay nagsama-sama at ang mga parents ba nitong mga batang may sakit na very rare na ito ay kapareho mo rin, let's say, ng mga katayuan sa buhay o iba-iba rin ang economic profile ninyo? Sa mahigit po kami, karamihan po doon mahihirap. Kaya po talagang ginawa ko yun, ako mismo talaga na kailangan magkaroon ng ganito. Kasi yung pagkamatay ng mga bata na nagtutuloy-tuloy, na pwede naman silang mabuhay kung mabibigyan lang ng pansin. Napakahirap po, kagaya po sa Bulacan. Wala po kaming kilalang doktor, kahit isang doktor para sa ganung may sakit. Sa Palawan din po, nakaraan may namatay po na isa. Wala rin pong doktor, kahit isang doktor doon para ng ganung sakit. Yung doktor po ay nasa Manila pa po. Tapos po, pag na-admit po yun sa isang ospital, mag-i-instruct yung doktor sa Manila kung anong gagawin. Tapos sa nakaraan, nagbiyahe sila ng mga 3 to 4 hours. Sa kasawayang palad yung bata po, namatay po pagka umaga. Yun yung pinaglalaban ko, dapat magkaroon ng hydrocortisone emergency kit sa Pilipinas dahil wala po nun sa Pilipinas. Dapat, sa ibang bansa, ganun po yun. Tinuturuan kami magulang paano po mag-inject. Naging lifesaver po kasi talaga yun. Kumbaga, habang binabiyahe mo, may ini-inject na po. Parang gasolina siya. At least meron pa po siyang karga po. Po. Nung habang nandun ka ba sa stage, wala kang o yung ibang mga nag-file din, parang ilang kandidato lang kayo na ni Bong Revilla? Opo. Diba? Magkatabi po kami, kinausap po siya. Talagang huminga ako ng tulong, talagang mabago yung sa po. Kinuha naman po yung details ko. Ang number 1 ko talaga ay mabago, maibigay yung tamang discount, tapos magkaroon ng hydrocortisone emergency kit sa Pilipinas dahil wala po. Tapos yung isa lang po kasi nabibila namin ng gamot na hydrocortisone tsaka fludrocortisone na capsule. Sa Pilipinas, iisa lang po yun. Mas malayo ka, mas matagal dumating, made to order pa po. Kapag nagkasakit sila, lagnat, nagsuka, ido-double dose po namin yung hydrocortisone hanggang triple dose po.
yung awareness para sa kondisyon na yan, dapat mapalaganap Opo, din. ayun po talaga. Very rare kasi. Hindi, mahirap nga i-spell. Literal na mahirap ispellingin. Opo. Pero sana po may makadinig dito kay Nelson Angkahas. Ano may boksingerong Angkahas? Hindi naman po ko no kamag-anak. connection. Ano lang po, wala namang connection. At kung ika nga, no, kung kayo ay may gusto na mabago sa lipunan o sa mundo, tumakbo at pag-file, gaya ni Nelson. Ngayon, Nelson, pag i-gate mo na, hindi dahilan ng kahirapan o kawalan ng kakayahan at mekanismo para tumakbo ka sa pagkasenador. Di ba? Hindi ka pwede disqualify. Sabi na yan ng batas. Opo. Okay. So, good luck sa'yo, Nelson. Pag naging senador ka, pag nanalo ka, huwag mo kaming kalimutan. Di po. May Po, papansin pwede pa po kami. po bang kunin itong pagkakataon na to para sana manawagan kay Sir Rapi na, Sir, baka pwede makausap ko kayo, matulungan nyo kami para maayos po yung sistema nito para sa gamot, lalo-lalo na po sa PWD discount po. Sana po mapansin nyo po yung panawagan ko, Sir Rapi po. Alright. Subukan natin yan, Nelson. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa iyo, Nelson Angkahas, street food vendor, ama, Pinoy, at future senator, hindi natin alam. Mabuhay ka, Nelson.